Gusto ko sanang isiwalat ito habang nag-uusap kami sa may silid. Pero tinitimbang ko muna. Malayo kasing Dumaguete. Tsaka malay ko ba kung totoo yun? Saglit lang kasing sinabi sa akin ni ate ito. At tingin ko hindi naman ganun kalalim ang rason para lang patayin kaming lahat. Doon natulog si Mang Riquillo at Maribel. Pati yung pinsan ko doon din. Hindi pinauwi dahil baka dalhin ito ang sumpa sa bahay nila. Maagang nagising si Mang Riquillo. Sinuri ako. Tumatango siya. Pinalakad ako. Pinalabas ng bahay. Pinatakbo pa na para bang baliw. Ako naman takbo ng takbo eh. Dama ko talaga noon na ayos na ako. Gaya ng nabanggit ay wala na akong pananakit ng katawan. Kung iisipin ay malaki dapat ang pinsala. Dumumi ako ng maraming tubig na may kasamang pang-uod eh. Di ba dapat mahina pa ako nun? Dito pa lang, may isip na hindi pang karaniwan na sakit yon. Hanggang sa pagsapit ng tanghali, itong si Andrew habang nasa biranda noon kausap si Maribel, bigla na lang itong naghubad ng damit. Tumakbo pa ikot ng bahay. Walang saplot. Kita pa yung maliit nitong, alam niyo na yon. Nagsisisigaw si Maribel. May tama daw kaagad si Andrew. Nagkatakbuhan kami noon gawa ng hinahabol namin ang pinsan ko. Tumatawa-tawa tapos gumulong at nililigo ang lupa. Pagkahuli nila Mang Riquillo dito, may kung anong sinangbit ang matanda sabay dampi ng daliri nito sa noo. Doon pa lamang ito kumalma. Tumitig ito sa akin na parabang nagtataka. At ilang mga sandali lang, hinimatay yon. Dinala ito sa loob ng bahay. Nalaman kaagad ng mga magulang niya at mga kapatid ang nangyari. Si Kuya Luis ang nagatid ng balita. Natarantaw man ang pamilya. Pupuntahan sana ang bahay namin pero inabisuan ni Kuya. Wag na lang. Madadamay pa sila. Tsaka wag mag-alala gawa ng may albularyo sa bahay. May 3 tanod at 1 pulis ang dumating. Nagpa-blatter pala itong pamilya nila Andrew. Kami yung naka-blatter. Agresibo pa yung mga tanod na para bang raransakin yung bahay namin. Yung pulis naman pinapalabas ng bahay si Andrew pero hindi nyo maiintindihan yung nangyayari dito. Itong isang binata kamuntikan ng mamatay. Dumumi ng uod kagabi. Tinamaan ng barang. Yung barang ay tinatawag na abo ng patay. Lahat ng papasok sa bahay na ito, madadamay. Kaya kung ako sa inyo, kung naniniwala kayo kahit konti sa kababalaghan, ipaubayan niya ito sa akin. Napagaling ko ang binata, mapapagaling ko din itong isa pa. Pero yun nga ang problema, hindi pwedeng umuwi sa bahay nila kasi nga dadalhin nito ang sumpa doon. Tumawa umano ang pulis. Kabaliwan umano. Pero sumabat si Tate Alex. Sinabing namatay ang panganay niyang anak ng dahil lamang dito. Hindi naman daw may pagkakaila na inuud ito kahit buhay pa. At alam na mga kapitbahay ang nangyari sa amin. Ito lang umanong kapatid niyang magulang naman ni Andrew ay nagpapanik. Kumalma lang dahil mariresolba ang lahat. Mabuti na lang at itong mga marites sa amin dumagsa. Nakatulong. Hindi pala lahat ng tsismoso walang mga nagagawang mabuti. Ang iba dahil lang sa pagiging tsismoso, nakakagawa ng tama. 3 babae yun. Isa dito dalaga, habang ang 2 naman matanda. Nagsusumigaw yun sa may unahan ng bahay namin na huwag umanong papasok maski ang pulis. Kasi paniguradong patay ang mga ito kapag ginawa nila yon. Hanggang sa sumabat na itong isa sa mga tanod nun. Si Mang Arurco, kaanak lang din namin. Totoo naman talaga yan eh. Sir, di ba nga sinabi ko na sa inyo na delikado dito? Kung nakita nila yung anak nilang babae dito nung namatay magtatayuan yung mga balahibo nyo. Kagabi pa lang buhay tapos kinabukasan patay at inuud na. Kaya sir, ipaubayan na lang natin muna sa albularyo. Nako. Sige, mag-ingat na lang kayo dito. Babalik na lang ako.
Manong albularyo, ipapahilot ko sana yung asawa ko. Buntis yun, baka naman. Sabi ng pulis na si P.O. ng Salcedo. Naniniwala naman pala sa albularyo tapos may paangas-angas pa. Tumango naman si Mang Riquillo pero ang sabi, walang problema. Yan ay kung mabubuhay pa ako kasi nga, pati ako damay na rin dito eh. Pero Chip, pagsisikapan ko. Ayun, nag-aksaya lang ng panahon. Takot naman pala. Samantalang itong pinsan ko, hindi pa nagigising. Nasa loob ng silid yun. Para bang nasusunog ang bahay. Paano ba naman kasi nagpapausok to ng albularyo? Narinig kong nagtanong si tatay. Ayon dito kung sakaling sunugin ang bahay, ano daw mangyari? Mawawala ba umano ang sumpa? Umiling si Mang Riquillo at ang sabi ay mas lalala lamang umano ang sitwasyon. Ang sumpa, nakakapit sa amin at sa bahay. Itong bahay umano ay nagsisilbing puntod o pansyon. Sinong hindi kikilabutan dyan, di ba? Sa makatwid, lahat kami na nasa loob ng isang puntod kung ganon. Pero wala na eh. Hindi naman pwedeng hindi maniwala. May nangyari na nga, di ba? Hindi na kinakailangan pa ng pruweba. Walang tanging iisipin noon kung hindi ang ipagdasal na lamang ang sarili. Wala ding tiyak na resulta kung kami nga ba ay masasalba nitong si Mang Riquillo. Ultimo kasi ito. May duda. Bagamat may nabanggit siyang magagawa niya ng paraan nito pero halata naman kasi sa matanda na nahihirapan din siya. Matapos makapagpausok, bigla na namang tumakbo si Andrew. Bumangon at hinubad pa ang ipinasuot nitong damit. Tapos yun, tumakbo na naman palabas ng bahay. Sa pagkakataong ito ay naroroon ang mga magulang niya sa labas sa unahan. May kamalig kasi doon. Katabi nila yung mga marites na parang nagpiknik pa ata. Yung tatlong tanod imbis na gumawa ng paraan para ipatupad ang isang blatter binantayan na lang kami doon. Nahuli si Andrew. Sa likod naman ito pinausukan. Yun bang kagaya ng ginawa sa amin noon? Pinapagpagan. Medyo tumino. Nagtatanong yun kung anong nangyari sa kanya. Ang nagpaliwanag naman ay si Maribel. Ako sa mga sandaling ito nanonood lang pero syempre, tensyonado. Yun bang walang paghupa? Kabadong kamado. Inabot ito ng gabi, naroroon sa likod ang lahat. Walang tao sa loob ng bahay. Si Mang Riquillo habang pinapahiran ng lana ang katawan ni Andrew. Ito namang si Kuya Luis biglang hinimatay. Natumba na lamang ito sa kinauupuan niya. Nagkasigawan noon. Tinamaan na din si Kuya. Pagkatapos pa nito, si Mary naman. Minuto lang inamagitan. Biglang umiyak si Mary tapos noong sipatin namin ito. Nakadumi na sa saya niya. Nagkakabaliw-baliw na kami noon. Hindi na namin malaman ang gagawin. Ang masigla lamang sa mga puntong ito, ako, si tatay, si Maribel, si Lelet, si nanay at si Mang Riquillo. Parang pinatuyong isda silang tatlo. Pinahiga sa may lantay at pinapausukan. Si Andrew na gumagaling na sa mga sandaling yon. Naroroon din kasama ni Kuya at Mary. Hindi ko napigilang mapaiyak. Kung problema lang ang usapan ay wala nang tatapat sa klase ng problemang ito. Yun ay base lang sa panig namin. Pasado 9:00 ng gabi, matapos kong mapatulog si Lelet, bigla itong umiyak. Pagsilip ko ay sapu ang tiyan niya. Napapanganga ako. Dali-dali kong kinuha ito at nilapag na rin doon sa lantay sa likod. Si nanay ay iyak ng iyak. Kinukulit si Mang Riquillo na pagalingin daw ang mga anak niya. Nasa tabi lang si Nanay Edna. Hinahapuap ang pinakabunso sa amin. Si tatay ay pabalik-balik ng lakad. Hindi napapakali. Pawis na pawis si Mang Riquillo. Si Maribel ay bitbit ang pitsil ng tubig at nag-uusal ng kung ano sabay ihip sa tubig nun. Yung tubig na ito,
ipinapainom sa mga tinamaan ng sumpa. Sumigaw si Mang Riquillo. Malakas at naghamon ito. Sinabing nasa paligid lamang ono ang salarin. Kung may atraso ang pamilya ay bakit hindi na lang idaan umano sa mabuting usapan? Bakit ganon? Bakit sobrang lupit naman ng mga parusa at bakit binarang pa? Matapos sumigaw ay lumapit ito sa akin. Nakasalukuyan naman akong tinutulungan ni Maribel noon. Dong Juanel, kumuha ka ng itak. Ihanda mo ah. Nakikita ko na kung nasaan siya. Doon ka tumambay sa may beranda. Pero bago magawin yon, paalisin mo muna yung mga tao sa unahan na nanonood. Yung magulang ba nitong si Andrew? Paalisin mo kasi may aswang. Sabihin mo nang matakot. Sandali po, Mang Riquillo. Bibit-bitin ko lang itak. Anong gagawin ko? Mamaya ka na magtanong. Kapag sinabi ko sa'yo, malalaso ng takot ang isip mo. Kumuha ka muna ng itak at bumalik ka dito. Huwag ka magpapahalata ah. Yung simpleng lakad lang. Alex, tumito lang kayo. Gaya ng sinabi ko ay may aswang ah. Naririyan at nakamasid. Hayaan niyo munang si Juanel para hindi masyadong halata. Huhulihin natin. Mag-antay kayo sa abiso ko. Tumango si tatay. Si nanay naman noon ay tumigil sa pag-iyak. Palinga-linga yon sa paligid pero tinatapik ni tatay at sinasabihan na huwag magpapahalata. Maniwala na lamang umano kay Mang Riquillo. Hindi na ako nagsasalita nun. Alinsunod sa mga sinabi nitong albularyo. Kumuha ako ng itak. Kalmado lang. Nasa loob ng taluban ng itak na yon. Sinisipat ko din ang paligid gawa ng inaalam ko kung nasaan banda ang aswang. Pagkaabot ko kay Mang Riquillo sa itak, hinipan lang niya ito at nilagay sa tabi nila kuya. Pinausukan. Ilang mga sandali lang ay nag-utos ito na kunin ko ng itak na yon. Magpunta na ako doon sa beranda at paalisin ang mga taong nakikiusisa. Tumambay lang daw ako doon. Hindi man ako tumugon pero dinampot ko ang itak. Wala nang taluban. Mahabang itak ito na pang pata ng karne at pang sibak ng kahoy na matitigas. Nang makarating ako sa may harap ng beranda, tinawag ko si Tia Tess at Tia Melvin, mga magulang ni Andrew. Si Tia Tess po yung kapatid ng tatay ko. Sabi ko, umalis muna sila. Pero ayaw. Kung kaya naman napilitan akong lumapit. Mga distansya lang ng konti. Nasa 3 dipang layo nang magwika ako nun ng, may aswang po. Pinapasabi sa akin ni Mang Riquillo na umalis muna kayo. Delikado daw po. Imbis na matakot ang mga ito, aba, minura ako ng tatay nitong si Andrew. Nagulat ako. Unang beses masaktan ang kalooban ko sa isang kaanak. Pinagmumura ako at sinabing wala daw silang pake. Kami daw ang may kasalanan kung bakit lumapit sa bahay namin si Andrew. Hinimok daw. Natulala ako noon. Hindi ko tuloy ramdam sa kanila na kaanak ko sila. Mas naramdaman ko ito sa anak nilang si Andrew eh. Itong si Tia Tess, nakatitig lang at nakasimangot ang muka. Naiintindihan ko siya. Natural lang yung ganun pero wag namang ganun kalala. Na ultimong masasakit na mga salita ay marinig ko pa mula sa kanila. Kung sa bagay, pinablatter nga naman kami nito. Sila na lang dalawa noon. Yung mga tanod wala eh. Baka umalis at bumalik ito mamaya-maya lang. Yung mga marites wala na rin doon. Itong tinatambayan nilang kamalig bali pinagawa ito ng tatay. Puslitan ng mga kopra. Nung tumalikod ako, may sinabi pa si Tio Melvin. Sana daw ay mamatay na kaming lahat. Dito hindi ko na napigilan ang sarili. Sumabog ang galit ko. Lumapit ako sa mga ito tapos tinitigan ko ng mata sa mata itong si Tio Melvin. Sinabi ko sa kanya na mahahawaan sila ng sumpa dahil lumapit na ako ng gusto. Pati sila'y damay na rin nun. Pero tumawa lamang itong si Tio. Tinulak ako at dinuraan. Sinipa at sinabing kami lang daw ang mamamatay. Napasimangot ang mukha ko. Mabilis pumasok sa isip ko na
Baka itong hayop na to ang gumagawa ng sumpa. Hindi takot eh. Hindi takot malapitan. Pero malaking tanong sa isip ko na paano magiging sila kung aswang naman yung salarin. Umalis ako. Hindi ako kumibo. Hindi ako bumalik sa likod. Naroroon lamang ako sa beranda. Nakatalikod sa kinaroroonan ng mga magulang ni Andrew. Nakaharap ako noon sa pinto namin. At mula doon ay natatanaw ko naman sa bintana sa likod banda sila Maribel. Inis na inis ako noon. Naiipit na nga kami. Nilalait at sinasaktan pang damdamin namin. Kasalanan ba namin ang lumapit sa amin si Andrew? Nagkusa eh. Siya lang ang may malasakit noon. Maya-maya pa ay pumasok ako sa loob ng bahay kasi nga iinom ako ng tubig. Pampakalma. Pagkabalik ko, itong si Tio nakapatong na sa may inuupuan nila. Katabi ang tiya. Dito ay bigla akong kinabahan. Itong forma ng pagkapatong ni Tio Melvin sa upuan. Pamilyar. Kapustura nito ang impaktong nakapatong sa railings ng beranda kamakailan. Ganun na ganun. Sa tao nga lang ang postura. Pero walang pinag-iba sa forma. Tinitigan ko lang yon. Hanggang sa bumaba na ito. Naglakad at umalis. Hindi patungo sa daanan kung hindi sa may kakahuyan. Sa lupain namin na may maraming saging. Ito na naman. Dudang-duda ako noon. Hindi kaya siya ang salarin. Binabalangkas ko ang mga nangyari. Hindi ko mahanapan ng motibo kasi wala kaming kasalanan sa kanila. Wala din namang atraso ito sa amin. Maliban na lang sa hindi talaga kami nagkikibuan. Na parang wala lang. Kapwa tahimik at namumuhay ng payapa. Si Andrew lang naman yung laging pumupunta sa amin tsaka wala namang nabanggit tong si Andrew na masama sa pagitan ng bawat pamilya namin noon. Nakasunod lang ako ng tingin. Naglalakad lang. Palayo ito ng palayo. Hanggang sa naglaho na yon. Iniisip ko na baka doon ito dudumi. Napakawalang modo naman kako. Hanggang sa itong si Maribel ay lumapit. At mahinang sinabi na wag daw akong malilingat. Ayon daw kasi kay Mang Riquillo, nasa paligid ang aswang. At nagdududa ito na papasok ito ng bahay. Nakahanda na si Mang Riquillo sa likod. Nagkukunwari lamang ito para isipin umano ng salarin na wala ang simpatya ng albularyo dito. Tumango lang ako. Tapos nabanggit ko kay Maribel na hindi umalis sa mga magulang ni Andrew. Namura ako at sinipa pa. Mabutit na please lang. Ayon naman kay Maribel, hayaan na lang daw ito. Lumabas ng beranda si Maribel. Dala nito ang santong berhen na may luhang dugo. Bit-bit niya lang yon. Nagtungo ito sa kaliwang parte ng bahay. Doon ito sa may kinaroroonan ng silid ng lahat. Sa kanan kasi noon ang sala, tapos kanan din pabor ang beranda namin. Hanggang sa nagsisisigaw si Andrew Surset. Pumasok ito ng bahay at nagtago sa silid noon. Parang nabaliw na naman ulit. Sinilip ko yon. At dito ay nakita ko itong nakasuksok sa ilalim ng higaan ni Ate Sasa. Tinanong ko kung anong problema. Pero hindi naman ito nagsasalita. Napakalikot ng kanyang mga mata. Tinawag ko si Mang Riquillo pero si Tatay ang tumugon. Huwag daw ako maingay. Pumasok ng bahay si Tatay. Pinapabalik ako sa beranda. Siya na umano ang bahala kay Andrew. Pagkasilip ko sa kanila sa may likod, si Nanay ay nakikita kong nakahiga na sa lantay. Sumusuka. May tama na rin ang sumpa. Sinong hindi mababaliw sa ganito? Mauubos kaming lahat doon. Sana'y walang mangyari kay Mang Riquillo gawa ng ito lang naman na makakaresolba ng problema. Wala sa likod si Mang Riquillo. Nagpalinga-linga ako pero wala talaga. Pero hindi ko na pinagtuunan ng pansin yon. Baka umalis at babalik din kagad.
Saglit muna akong tumitig kay tatay bago pa magtungo sa beranda. Nakikita kong nakasimangot ang mukha niya, hindi dahil sa tensyon, kung hindi parang may dinadaing sa katawan. Habang hinihila niya si Andrew sa ilalim ng higaan, naririnig ko ang paghangos ng tatay ng pagkalalim nun. Kumpirmado, may tama na rin ito. Mabilis pa sa ipidimbi ang sumpang ito. Sa lahat ng narinig kong kwentong barang, kulam at kung ano-ano pang padaot. Sa tingin ko itong karanasan namin noon ang pinakamabilis na tama. Napakabilis ng bisa. Ganoon siguro kalakas ang barang sa abo ng tao. Hinayaan ko si tatay. Dadagdag lang kasi sa bigat ng saloobin ko. Nung nasa biranda na ako noon, dito ay tinawag ako ni Maribel. Mahina lang. Nasa gilid siya ng bahay namin, sa madilim na bahagi. Ang sabi ay nasa itaas daw ng birandang nilalang. Hindi ako nakagalaw. Dahan-dahan akong kumakabig sa gilid ng biranda. Kasabay naman ito ang dahan-dahan ding pag-angat ng mga mata ko. Paniwalaan niyo man ako o hindi, naroroon ang aswang. Nakatingala sa maliit na buwan. May naririnig akong boses dito. Parang nagmumuni-muni at gasgas ang boses na yon. Hindi ko maaninag masyado, pero napakapamilyar sa akin kahit anino lang. Si Tio Melvin yon. Wala pa ito sa anyong aswang. Alam ko yon kasi nga buwagag ang buhok ng aswang na nakita ko. Siya ang salarin. Gusto kong sigawan pero naisip ko din na baka may gawin sa akin eh. Kung kaya naman dahan-dahan akong tumuntong sa railings nun. Tinatansya ko ang haba ng itak. Yung tipong mahahagip ko talaga ito kapag itataga ko na sa kanya. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, bigla itong dumungaw. Dito ko na nakita ang mukha. Si Tio nga. Nakangisi pa ito at sinabing, ubos kayong lahat ngayon. Ang yabang ng tatay mo. Sinabi ko naman sa kanya na may kalalagyan kayo. Matapos niyang magsalita ay dito ko nasilayan sa kung paano nagbago ang mukha niya. Yun na ang aswang o impakto na nakapatong kamakailan sa may railings ng beranda. Pero bakit gutay-gutay ang damit nung nasa railing siya? Siguro, yun ang sinuot ng hinayupak na ito para hindi ko siya makilala. Walang ano-anong tinaga ko ng itak. Pero yero lang ang tinamaan ko nun. Lumundag yon sa may gilid ng bahay, na kung saan naman ito na ang kinaroroonan ni Maribel. Sumigaw si Maribel. Hindi ko alam kung ano na ang nangyari gawa ng napakadilim. Tinungo ko na lang. Nakita ko si Maribel na habang hawak ang ribulto. Nakatutok ito sa aswang. Hindi makalapit itong nilalang na ito. Nagmumura yun at sinabi pang pati ang maglolo'y madadamay. Itong anak daw nilang si Andrew, hindi daw tinamaan ng sumpa. Binaliw niya lang saglit kasi nga baka ibunyag ang katotohanan. Ibunyag ang lahat ng hindi pa daw kami tinatamaan lahat ng sumpa nun. Baka maudlot lahat ng pinaghirapan niya. Yung kilabot ko sa mga puntong ito'y napalitan ng galit. Kahit alam kong wala akong kakayanan sa aswang. Tinaga ko siya sa may likuran. Tinamaan ito, pero sinampal lang ako nun. Natumpa ako. Patuloy sa pagsisisigaw si Maribel. Sigaw na pagsambit sa Panginoon at ang Birheng Maria. Malakas ang pagkakampas sa akin. Dinain ko yon. Sa may muka akong tinamaan at para bang nabali pa ang pangako. Hilong-hilo ako noon kaya hindi ako kaagad nakabangon. Si tatay kahit napasuray-suray na parang lasing ay lumabas. Nagmumura at sinabing walang hiya daw si Tio. Narinig ni tatay ang pagsasalita ng aswang na ito. Tumawa lang ito at sinabing ito daw ang napapala ng mga taong mayabang. Sumandal sa dingding si tatay.
parang matutumba. Sumuka ng sumuka. Ano bang kasalanan namin sa'yo? Wika ni tatay, at hirap na hirap talaga siya noon. Pilit kong inaangat ang katawan ko. Tapos noong makatayo ako, tinampot ko ang itak at tinataga ko ito sa likuran. Sa mga puntong ito, ang tama ng itak ay dinaing ng nilalang. Umatungal at kitang-kita ko ang pagkabig nito patungo sa kakahuyan. Hindi ko alam pero biglang lumabas doon sa kakahuyan si Mang Riquillo. Hinarangan niya o sinalubong ang nilalang. Nakaduro ang kamay sa mukha nito habang nag-uusal ng kung anong dasal na hindi ko maintindihan. Kanina ko pa alam na ikaw yung aswang na may gawa ng sumpa dito. Kala mo ba tatablan kami ng apo ko? Pinapalabas ko lang na nahihirapan ako para naman masiyahan ka. Para isipin mong mahina ako. Para isipin mong mapupuksa mo pati kami ng apo ko. Ito'y pagkakataon na lalantad ka dahil akala mo kaya mo kami. Inaantay ko yung pagkakataong to. Huli kang hayop ka. Anong kasalanan ng pamilyang ito at sobrang lupit naman ng parusa mo? Magsalita ka. Wika ni Mang Riquillo. Manghang-mangha ako noon. Hindi ko lubos sa kalain na alam na pala nito ang lahat. Napakatalino niya. Magaling magkunwari na pati kami. Napaniwala niyang nahihirapan siya noon. Pero ang totoo, planado niya pala ang lahat. Itong nilalang ay biglang kumabig at tumakbo pero... Tumakbo ka lang! Tandaan mo, hindi ka makakapasok sa bahay niyo. Alam mo ba, pinuntahan ko muna yung bahay niyo bago ako nagpakita. May nilagay ako doon na pwede mong ikamatay kapag pumasok ka. Sumpa sa sumpa gusto mo Tsaka, hindi ka makakapag-anyong tao. Magiging ganyan ka hanggang bukas. Mamamatay ka. Hayaan natin siya. Ang mga tao na ang papatay sa kanya. Kahit papano'y walang patak ng dugo dito sa lugar na ito. Itong asawa niya, di ba kapatid mo Alex? Opo, kapatid ko po. Bakit nila nagawa sa amin ito? Yang asawa niya maging ang pamilya. Napapailalim sa pagmamanipula. Si Andrew lang ang hindi tinablan. Kapag gumaling yan si Andrew, malalaman natin kung ano ba talagang problema. Alam kong may masasabi yan. Naghahanap lang ng pagkakataon. Pero binaliw kasi ng tatay. Pistiyawa dyan ng tawana. Yung mga klase na may karunungan na yan lalo pat aswang Konting galit lang sa isang tao ipapatay na kaagad. Naisubukan ng mga karunungan niya. Huwag kayo mag-alala dito. May tumama sa inyo pero kapag namatay na yon maglalaho ang sumpa ng kusa. Mas lalo akong namangha. Mantakin yung sumaglit pala doon ng matanda. Kaya pala nawala ito. Ang sabi naman ni Maribel, nililin lang niya ang aswang para hindi dumiretso sa likod. Wala na si Mang Riquillo doon nung pumasok na sa loob ng bahay itong si tatay. Umalis na yon. Wala kaming ginawa kung hindi ang bumalik sa likod na parang wala lang. Yun din naman kasi ang sabi ng matanda. Lahat ng may tama ng sumpa, magpausok lang para makatagal ang sistema ng katawan. Ang ibig kong sabihin, kahit papano'y napipigilan ng mabilisang paglala ng sakit nun. Si Tia Tess ay wala na sa kamalig. Pumalahaw talaga si nanay noon nang malaman na ang kaanak lang namin ang salarin. Nagwawala. Susugurin sana yung tahanan nila tiya pero inawat ni Mang Riquillo. Si tatay naman ay panibalik sa banyo nun. Sabi pa nga nito nakadumi na daw siya ng uod. Si kuya putlang-putla habang nakahiga sa may lantay. Gising pero hindi bumabangon. Yung mga maliliit kong kapatid para mga basang sisiw na nakatikungkong sa may lantay. Patuloy pa rin yung pagpapausok. Si Maribel na ang umasikaso kay Andrew. Nasa loob sila ng silid. Hindi nagsasalita si Andrew. Malikot ang mata. Habang ako nasa sala. Magaan ang pakiramdam ko. Kahit papano'y alam ko na ang dahilan kung bakit. Kahit papano'y nawala ang masamang saloobin ko gawa ng ito din palang si Tio ang salarin.
Hindi na yung tipong nakakapagtampo. Nananabik na ako sa pwedeng mangyari sa kanya. Pagsapit ng mga 12:00 ng gabi ay nagkasigawan na sa kabilang lupain. Doon ito banda sa bahay nila Andrew. Hindi man namin alam ang pinagsisisigaw. Hindi malinaw. Pero hindi na kaila na nabulabog na doon. Siguro nagpumilit na umuwi o sinubukang pumasok ng bahay ito. Pero gaya ng sinabi ng Mang Riquillo, masasaktan ito at hindi talaga babalik sa pag-aanyong tao. Malamang ay natauhan na rin ng mga anak nito na kapatid naman ni Andrew. Baka natanggal na ang manipulasyon sa kaisipan nila. Pagsapit ng madaling araw, dahil hindi naman ako nakatulog, dito na umugong ang balitang may aswang umanong pinatay ng mga tao. Sa may bandang Pangpang, pinagtulungan dahil nga may nakakita nun. Walang ano-anong sinuri ko kaagad sila nanay. Ang ibig kong sabihin silang lahat ng pamilya ko. Nasa iisang silid lang kasi sila noon natutulog. Maayos na sila. Si tatay gising na. Kinukumutan pa sina kuya nito. Yung dalawang sila Mary at Lelet, mahimbing na natutulog. Hindi na balisa yung mga muka. Hindi malamlam ang mga mata. Parang ang walang nangyari. Habang si nanay, nakasilip sa may bintana. Tinatanaw nito ang kinaroroonan ng bahay nila Andrew. Sa may bandang silangan yon at sa mga puntong yon ay maliwanag ng konti. Pinuntahan ko naman si Andrew. Dito ay nasa harap siya ni Maribel at Mang Riquillo. Kinakausap. Maayos ng pinsan ko. Matino magsalita. Hindi na malikot ang mga mata. Hindi din yung tipong hindi napapakali ang mga kamay. Inamin niya lahat. Sasabihin niya sana kahapon pero hindi niya alam na bigla na lang siyang nabaliw. Wala daw siyang naaalala. Maliban na lamang doon sa lantay nung pinapausukan na ito. Sabi ni Andrew, nagkainuman daw itong si Tatay Alex sa tatay niya. Bukod pa dyan ay may iba pa doon. Matagal na. Nawalan daw kami ng 2 kambing. Si tatay daw nang malasing. Sinabi niya kung sino ang kumuha Si Tio Melvin. Na parang aswang daw. Malakas. Patawa-tawa lang si Tio Melvin. Huwag naman daw magbintang. Magkakamag-anak naman daw sila. Tsaka hindi daw siya aswang. Nakakahiya naman daw sa kainuman. Pero dinuro umano ng tatay si Tio Melvin. Dahil nga sa langog na sa alak, walang ingat sa patutsadang totoo ang mga sinasabi niya. Kamuntikan na nga magkasuntukan pero naawat. Nagkabate at nagpatuloy lang sa inom na parang walang nangyari. Biglang pumasok sa silid itong si Tatay Alex at dito niya naalala na may alitan niya. Pero wala umano yun kasi nga kapwa nakainom at matagal na ding nangyari. 3 taon na daw ang nakalipas nun. Totoo naman talagang ninakaw ng tatay mo yung 2 kambing namin Wala namang problema yun kasi nga inisip kong baka kinakailangan niyo ng pera. Pero iba yung kinikilos niya Parang hindi tao. At yun, lalaso ng alak. Napakawalan ko yung pamamaratang o tinatago ko. Wala ba kayong alam sa mga nakagawian ng tatay niyo? Humiling si Andrew. Wala daw silang alam ng mga kapatid niya na aswang ang tatay nila. Pero sa nanay nila nun, baka may alam ito at tinatago lang. Dagdag ni Andrew, itong pagtulong daw niya sa amin noon ay doon niya na sana sasabihin na nagbabanta ang kanyang ama. Madalas daw itong pumupunta sa sementeryo. At isang beses ay nakita niyang hawak umano ang family picture namin. Bukod pa dyan, nagtaka siya kung bakit may banga daw doon sa bahay nila na maliit. May pangalan ng namatay. Duda siya na baka ang laman ay abo ng patay noon. Nang malaman niyang sumpa ang tumama kay ate, na tinatawag na ito ni Mang Riquillo na barang sa abo ng patay, doon niya na naisip na yung ginagawa ng kanyang tatay. Isang sumpa. Sumpa. Para sa amin. Lalo na't hawak ng kanyang ama ang larawan ng aming pamilya.
kaya walang duda na ang tatay niya ang salarin. Humingi ito ng tawad sa amin. Sabi ni Andrew kung napaaga lang umano ang pagkatuklas niya doon, masasalba pa si ate. Pero huli na, kung wala siyang kuryosidad sa nangyaring kababalagan sa amin hindi niya mapupuna ang ginagawa ng kanyang ama. Masakit, Sir Seth. Napakasakit. Tama naman si Andrew. Hindi sana mapapahamak si ate pero hindi naman dapat sisihin ito. Katunayan, pinasalamatan pa namin si Andrew sa malasakit nito sa amin. Hindi na namin siya pinauwi, lalo na noong makilala na ang aswang ay tiyo. Nalaman pa talaga na ito yung salarin sa pagpapadaot sa amin noon. Yung bahay nila, parang dinaanan ng dilubyo. Ginulo ng mga tao. Lumaya sila tiya, kasama ang mga kapatid ni Andrew noon. Problemado si Andrew gawa ng naawa siya sa kanyang mga kapatid at nanay. Gusto niyang puntahan ito sa kung saan nagtungo. Pero sinabi ni tatay noon na wag muna. Siya nang aasikaso. Wag mag-alala si Andrew kasi walang galit si tatay sa mga kapatid niya at nanay. Inasikaso nga ng tatay. Siya na mismo ang humarap sa mga tao na wag hahamakin ng pamilya dahil ang salarin lamang ay si Tio Melvin. Dagdag pa ay walang kaalam-alamang sariling pamilya na aswang itong si Tio at isang mambabarang. Ipinagtanggol ito ni tatay hanggang sa bumalik na ang pamilya nila Andrew sa lugar namin. Pero hindi naging madali yun dahil nga may pangilan-ngilang mga kapitbahay na sobrang makapanglait. Nagpaparinig at kung minsan, nambabato ng bubungan. Sila Mang Riquillo noon ay nanatili pansamantala sa amin. Marunong kasi itong mag-lensing. Hindi yung tipong karaniwang dasal lang. Nagsagawa talaga ito ng poder at ritual. Para kahit sa kaliit-liitang hibla ng sumpang yon, matutunaw. Bagamat nawala na ito nung namatay ang salarin. Pero ang isang sumpa, nakakatawag pansin umano sa mga elemento. Baka pamahayan talaga ng masasamang elemento ang bahay nun. Nilinis talaga ni Mang Riquillo at baka may ibang malas na namang dumating sa buhay namin. Si Andrew parang nahihiyang lumabas Alam niya namang pati siya tatamaan talaga ng mga marites nun. Pero katagalan, nagsawa na rin mga tsismoso. Alam niyo, mapagbiro ang tadhana. Nagkatuluyan kasi kami ni Maribel. Hindi ko alam pero nagkaroon na lang kami ng spark. Tapos nung nag-aaral na ako sa kolehiyo, nagkataon pa talaga nag-aaral na din ito. Madalas kami magkita hanggang sa yon. Nagkamabutihan at sa huli naging kami. Sa katunayan, katulong ko siya sa pagsusulat na ito. Kasi nga baka magkamali ako sa mga proseso na isingawa nila nun Kaya nakahanay talaga yung pamamaraan ni Mang Riquillo. Maging ang mga sinabi ng matanda nun. Lahat ng pangyaring ito ay hindi ko makakalimutan, Sir Seth. Nakatatak pa rin sa akin ngayon kung paano kami ginambala ng isang sumpa na galing sa abo ng patay.